frase de thumb, hohe o dia da virada. May mga umagang tila tahimik lang, pero sa langit may pag-ikot na ng panibagong kabanata ng iyong buhay. Sa araw na ito, maaring hindi mo pa nakikita, pero may pinto ng binubuksan ng Diyos para sa iyo. May himala na unti-unting lumalapit. Hindi mo kailangang maintindihan ang lahat. Ang mahalaga ay maniwala ka. Sapagkat ang Diyos ay hindi natutulog. Ang kanyang kamay ay patuloy na kumikilos, lalo na kapag ang puso mo ay pagod na. So ang sabi sa awit 37:5, ihayag mo sa Panginoon ang iyong mga lakad at siya'y magtitiwala, siya rin ang gagawa. Kaya ngayon, hayaang ang salita niya ang maging ilaw sa landas mo. Hayaang ang presensya niya ang magbigay liwanag sa bawat sulok ng iyong damdamin. Ito na ang sandaling hindi mo na kailangang lumaban mag-isa. Samahan mo akong pumasok sa isang panibagong panalangin. Ngayong araw, maaaring ito na ang simula ng iyong tagumpay. Ngayong umaga, habang ang mundo ay unti-unting nagigising, may isang paanyaya ang Diyos sa puso mo. Anak, halika, makipag-usap ka muna sa akin. Hindi mo kailangang takbuhan ang araw na ito na may kaba. Hindi mo kailangang harapin ang hamon na mag-isa. Ang Diyos ay narito, naghihintay na makausap ka. Sa tahimik mong pag-upo ngayon, alam niya ang bigat na hindi mo masabi. Alam niya ang mga tanong na paulit-ulit mong binubulong sa gabi. At ngayong umaga, ang sagot ay nagsisimula sa presensya niya. Baka ito na ang araw ng pagbabago, araw ng pag-angat, araw ng paglipat mula kakulangan patungong kasapatan, sapagkat hindi nakakalimot ang Diyos sa mga butil ng panalangin na iniyakan mo noon. Hindi nasasayang ang bawat luha na inialay mo sa Kanya. Ang langit ay gumagalaw sa pananampalataya mo. Ang sabi sa Jeremias 29:11, sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo, sabi ng Panginoon, mga pag-iisip na ukol sa kapayapaan at hindi ukol sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong kinabukasan. Kapag ang Diyos ang nagsalita, hindi siya nagsasayang ng salita. Kapag siya ang nagbukas ng pinto, walang sino man ang makapagsasara. Pakiramdam mo ba ay panahon na para maranasan mo ang tagumpay na ipinangako ng Diyos? Ilagay sa komento, Panginoon, ako'y handa na sa bagong kabanata. At huwag kalimutang mag-subscribe para araw-araw tayong sabay manalangin. Tahimik mong isara ang iyong mga mata ngayon, sapagkat ang panalangin ng tagumpay ay ating sisimulan. Ama naming Diyos, na makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit ngayong umaga ng may buong puso at pananampalataya. Sa katahimikan ng oras na ito, inaabot po namin ang iyong presensya. Hindi dahil kami karapat-dapat, kundi dahil ikaw ay Diyos ng awa, Diyos ng habag, at Diyos na hindi kailanman nagkukulang sa kanyang mga anak. Panginoon, tanggapin mo po ang aming panalangin ngayong araw. Buksan mo ang langit para sa amin. Bigyan mo kami ng kalakasan, liwanag at tagumpay. Salamat sa panibagong umaga. Salamat sa hininga ng buhay. Salamat sa bawat pagkakataon na kami iyong tinawag para muling lumapit sa iyo. Patawarin mo po kami sa lahat ng aming mga pagkakasala. Sa mga oras na kami nagduda, sa mga sandaling kami lumihis ng landas, sa panahong kami sumuko, sa halip na manalangin, linisin mo kami, O Diyos, sa pamamagitan ng iyong banal na dugo. Gawin mo kaming karapat-dapat na makatanggap ng iyong mga pangako. Sa araw na ito, itinataas po namin sa iyo ang aming mga pangangailangan, lalong-lalo na ang aspeto ng aming pinansyal na buhay. Marami sa amin, Panginoon, ang may mga bayarin, may mga utang, may mga pangarap na hindi matupad dahil kulang ang panustos. Ngunit kami po ay hindi tumitingin sa sitwasyon. Tumingin kami sa iyo, Panginoon, sapagkat ikaw ang Diyos ng kasapatan, ikaw ang Diyos ng kalayaan, ikaw ang Diyos na nagbibigay ng biyaya higit sa aming hinihingi. Sabi mo sa Filipos 4:19, at pupunan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kanyang mga kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus.
Kaya ngayon buong puso kaming umaasa. Hinihiling namin ang biyayang sapat sa bawat araw. Panginoon, bigyan mo kami ng oportunidad, ng trabaho, ng bukas na pintuan. Bigyan mo kami ng kalinawan ng isip upang makita ang tamang landas. Bigyan mo kami ng katalinuhan upang gamitin ng wasto ang mga biyayang ibinibigay mo. Itinataas din po namin ang aming pamilya. Marami sa amin ang nananalangin para sa kinabukasan ng kanilang mga anak. Marami sa amin ang dumadaing dahil nais naming magkaroon ng maayos na bahay, ng kapayapaan sa loob ng tahanan at ng kalayaan mula sa kakulangan. Panginoon, Ikaw ang aming provider. Hindi kami umaasa sa mundo, umaasa kami sa iyo. Ikaw ang aming Jehovah Jireh, ang Diyos na nagbibigay. Binubuksan namin sa iyo ang bawat sulok ng aming puso. Kinikilala namin na ang lahat ay nagmumula sa iyo. Kaya kahit hindi pa namin nakikita ang sagot, kami ay nagpapasalamat na. Sapagkat ang pananampalataya ay hindi base sa nakikita, kundi sa pagtitiwala sa iyong salita. Alam naming hindi mo kami pinababayaan, hindi mo kami nakakalimutan, kaya't ngayon pa lang sinasabi namin, salamat Panginoon, salamat sa biyayang paparating, salamat sa promosyon, salamat sa kalayaan sa utang, salamat sa pabor, salamat sa bagong simula. Panginoon, turuan mo po kami na maging tapat kahit sa maliit na bagay. Turuan mo kaming maging mapagpakumbaba sa panahon ng kasaganaan. At higit sa lahat, turuan mo kaming huwag kalimutan na ikaw ang pinagmulan ng lahat. Hindi pera ang aming tagapagligtas. Ikaw, Panginoon, hindi trabaho ang aming sandigan. Ikaw, Panginoon, hindi tao ang aming inaasahan, kundi Ikaw ang Diyos na tapat at kailanmay hindi nagpapabaya. Inaanyayahan ka naming kumilos ngayon, Banal na Espiritu. Damhin ka po namin sa aming paligid. Bigyan mo ng kapayapaan ang mga puso naming naguguluhan. Ihatid mo ang kapahingahan sa mga isip naming pagod na. Hipuin mo ang bawat isa na nananalangin ngayon, Panginoon. Maramdaman nawa ng bawat nakikinig ang iyong pagyakap, ang iyong paggabay, ang iyong presensya na nagbibigay lakas. Panginoon, ipaalala mo sa amin na kahit sa gitna ng paghihintay, may ginagawa ka. Kahit parang walang nangyayari, ikaw ay kumikilos. Ayon sa awit 46:10, kayo'y magsitigil at kilalanin ninyo na ako'y Diyos. Kaya't ngayon, kami ay humihinto upang magtiwala. Hindi kami gagalaw sa aming sariling paraan. Hihintayin namin ang direksyon mo. Hindi kami magpapanik. Kami mananalig. Hindi kami susuko. Kami lalaban sa panalangin. Ngayon, ipinahahayag namin na ang araw na ito ay araw ng tagumpay. Hindi ito ordinaryong umaga. Ito'y banal. Ito'y sagrado. Ito'y inihanda mo para sa amin. Ang pinto ng langit ay bukas. Ang mga anghel ay nakaabang. Ang kalangitan ay handang tumugon. Kaya't buong tapang naming sinasabi, ito ang araw ng aking tagumpay. Ito ang araw ng aking bagong simula. Ito ang araw ng aking himala. Panginoon, baguhin mo ang aming pananalita upang maging pananalitang puno ng pananampalataya. Palitan mo ang aming mga reklamo ng pasasalamat. Palitan mo ang aming pag-aalala ng kapayapaan. Palitan mo ang aming takot ng pagtitiwala. Gawin mo po kaming ilaw sa gitna ng dilim. Gamitin mo ang aming kwento bilang patotoo ng iyong kabutihan. At sa oras na kami pinagpala na, hindi namin kakalimutang ibalik ang papuri at pasasalamat sa iyo lamang. Ngayon, hayaan mo kaming tahimik na sandaling ito upang marinig ang iyong tinig. Kausapin mo po kami, Panginoon. Bigyan mo kami ng direksyon. Bigyan mo kami ng kapahingahan. Bigyan mo kami ng panibagong pananampalataya. Maraming salamat po sa pakikinig mo sa panalangin naming ito. Tinatanggap na po namin ang tagumpay sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung naramdaman mong kumilos ang Diyos habang nananalangin ka, ilagay sa comments ang mga katagang, Panginoon, tinatanggap ko ang iyong biyaya. Maaari mo ring isulat ang iyong panalangin para sa iyong pamilya, trabaho o pinansyal na tagumpay. Babasahin natin ang bawat isa.
At kung nais mong ipagpatuloy ang paglalakbay na ito ng pananampalataya, huwag kalimutang mag-subscribe. Marami pa tayong pag-uusapan at ang Diyos ay may inihandang mensahe para sa susunod mong hakbang. Pasalamatan natin ang Panginoon sapagkat sa bawat umaga na ibinibigay niya, may panibagong simula, may panibagong pagkakataon para maranasan ang kanyang kabutihan. At sa umagang ito may kwento siyang gustong ipaabot sa iyo, isang kwento ng tagumpay na nagsimula sa rejection, sa pagsubok, pero nagtapos sa tagumpay na walang sino man ang makakapigil. Ito ang kwento ni Jose. Si Jose ay isang binatilyong may panaginip. Sa murang edad, binigyan siya ng Diyos ng pangitain, isang pangakong siya'y magiging dakila na siya'y itataas. Ngunit hindi naging madali ang daan. Itinakwil siya ng sarili niyang mga kapatid, ibinenta bilang alipin, isinumpa ng hindi niya kasalanan at ikinulong. Sa mata ng mundo, parang tapos na ang kanyang kwento, pero sa mata ng Diyos, doon pa lang ito nagsisimula. Kapag iniisip natin ang tagumpay, kadalasan gusto natin ito agad-agad. Pero ang Diyos, hindi lang interesado sa tagumpay, interesado siya sa pagkatao natin habang papunta tayo roon. Gaya ni Jose, marahil ikaw rin ay nasa yugto nang hindi mo maintindihan ang nangyayari. May mga plano kang hindi natuloy, may mga pangarap kang tila nawalan ng kulay. Pero anak, pakatandaan mo ito, sa gitna ng lahat ng iyon, gumagalaw ang Diyos. Ang bawat pait ni Jose ay naging bahagi ng plano ng langit. Ang balon na inakala niyang libingan, naging tulay patungo sa palasyo. Ang kulungan na inakala niyang katapusan, naging hagdanan paakyat sa trono. Hindi kailanman sinayang ng Diyos ang kahit isang luha niya, at hindi rin masasayang ang mga luha mo ngayon. Ang sabi sa Genesis 50:20, "Kayo'y may masamang balak laban sa akin, ngunit yon ay ginamit ng Diyos para sa kabutihan." Anong klaseng Diyos ang kayang gawin yon? Ang Diyos na pinaglilingkuran mo ngayon, ang Diyos na pinakinggan ang panalangin mo kanina, ang Diyos na hindi nakakalimot. Minsan, akala natin ang tagumpay ay tungkol lang sa pera, sa trabaho, sa negosyo. Pero sa totoo lang, ang tagumpay ay pagsunod sa Diyos kahit hindi mo pa nakikita ang bunga. Ang tagumpay ay pananampalataya sa gitna ng kawalan. Ang tagumpay ay pananatiling matuwid kahit may tukso, katulad ni Jose sa bahay ni Potifar. Isipin mo ito, wala sa paligid ni Jose ang nagsasabing malapit ka na sa tagumpay, pero ang Diyos ay tahimik na gumagawa. Ganoon din sa buhay mo ngayon. Baka hindi mo pa nakikita ang bunga ng mga panalangin mo, pero ang ugat ay lumalalim. Baka hindi mo pa nakikita ang promosyon, pero ang karakter mo ay hinuhubog. Baka hindi mo pa nakikita ang pagpapala, pero binubuo ka na para maging handa rito. Kaya huwag mong sukuan ang proseso, huwag mong sukuan ang sarili mo, at higit sa lahat, huwag mong sukuan ang Diyos. Sapagkat ang Diyos na nagtaguyod kay Jose ay siya ring Diyos na tagapagtanggol mo ngayon. Ang Diyos na nagtayo sa kanya sa gitna ng banyagang lupa ay siya ring mag-aangat sa iyo kahit sa gitna ng krisis. Ang Diyos na gumawa ng daan sa kulungan patungong palasyo ay siya ring magbubukas ng pinto para sa pananalapi mo, sa pamilya mo, sa kinabukasan mo. Anong natutunan natin sa kwento ni Jose? Una, na ang pangako ng Diyos ay hindi nakadepende sa bilis ng panahon, kundi sa lalim ng tiwala mo. Pangalawa, na kahit ikaw ay ilagay ng mundo sa pinakamababang posisyon, kung ang Diyos ang nagtataas, walang makakapigil. At pangatlo, na may tagumpay sa dulo ng katapatan. Basta't manatili kang tapat, manalangin, at huwag bibitaw sa kanyang mga salita. Ngayong umaga, hinahayaan ng Diyos na matanim sa puso mo ang parehong panaginip. Hindi mo man ito naiintindihan ngayon, pero balang araw, makikita mo kung bakit kailangang pagdaanan ang lahat. Tulad ni Jose, ikaw rin ay itataas ng Diyos sa takdang panahon. Sa Salmo 70:6-7 nakasaad, "Sapagkat ang pagtaas ay hindi mula sa silangan, ni mula sa kanluran, ni mula sa timugan,
kundi ang Diyos ang humahatol. Ibinababa niya ang isa at itinataas ang iba. Kaya't habang naglalakad ka sa daang hindi mo pa kabisado, kapit lang. Ipagpatuloy mo ang panalangin mo tuwing umaga. Patuloy mong sabihing, Panginoon, bigyan mo ako ng direksyon at huwag kang matakot na ulitin sa araw-araw. Panginoon, ako'y umaasa sa iyong pangako. Sa puntong ito, gusto kitang anyayahan na ilagay sa mga komento ang katagang, Panginoon, itaas mo ako gaya ni Jose, o maaari mo ring isulat ang iyong panalangin para sa iyong sariling tagumpay. Anong pangarap mo na gusto mong abutin? Anong bagay ang pinakahihiling mo sa Diyos ngayon? Isulat mo ito at sabay-sabay tayong manalangin. Huwag mo ring kalimutang mag-subscribe at i-share ang video na ito sa mga taong alam mong kailangan ding marinig na ang tagumpay ay paparating na. At sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin ang mga prinsipyo na kailangang isabuhay upang maranasan ang pagpapala ng Diyos sa larangan ng pananalapi. Hindi lang basta panalangin, kundi buhay na may direksyon, pananampalataya at kilos. Ngayong araw, ating pagnilayan ang natatanging mga prinsipyo na hinahayaan ng Diyos na bumuhos sa ating buhay. Mga prinsipyong nagpapalaya, nagpapalakas at nagdadala sa atin patungo sa tunay na pagbabago at pag-angat sa ating pinansyal na buhay at relasyon sa Kanya. Hindi ito simpleng usapan lang, ito ay panawagan sa puso mo na tanggapin ang direksyon ng Diyos. Gamitin ang panalangin ng umaga bilang simula at isabuhay ang pangako ng Diyos na may layunin. Sa bawat salita ngayon, hayaang tumunog sa iyong espiritu ang hiling ng Diyos na ikaw ay maging bukas sa Kanyang autoridad, bukas sa Kanyang biyaya, at bukas sa Kanyang plano. Una sa lahat, hayaan mong itanong mo sa sarili mo, ano ba talaga ang ibig sabihin ng direksyon ng Diyos para sa aking buhay? Marahil dati ay nasubukan mong gawin ito solo, nagtrabaho ka ng husto, nag-ipon ka, sumubok ka ng maraming paraan para makamit ang tagumpay pinansyal. Ngunit ngayon, hinihikayat ka ng Diyos na huwag lang basta gawin, kundi sundin ang Kanyang tinig. Ang sabi sa Kawikaan 3:5-6, magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso at huwag kang manalig sa iyong sariling kaalaman. Sa lahat ng iyong mga lakad ay kilalanin mo siya at itutuwid niya ang iyong mga landas. Kapag sinunod mo ang direksyon niya, hindi ka nag-iisa sa iyong panalangin para sa tagumpay pinansyal. Kasama mo ang Diyos na nagbibigay labas ng biyaya. Pangalawa, mahalagang panghawakan ang prinsipyo ng kasapatan at pagpapanauli sa tamang dahilan. Hindi lang ito tungkol sa maging mayaman, kundi maging may katuturan. Ang Diyos ay hindi lamang nagpapala para sa sarili mong kapakanan, kundi para maging tagapagbendisyon ka rin sa iba. Kapag inilagay mo sa tamang puso ang biyaya, ginamit ito sa pamilya, sa serbisyo, sa pamamahagi, makikita mo ang tampok ng tunay na pagpapala. Katulad ng sinabi sa Filipos chapter 19, at pupunan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa Kanyang mga kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Sa araw na ito, patutuo mo na hindi lang basta pagpapala, kundi kasanayan ng pagbibigay. Yakapin mo, Panginoon, gamitin mo ako para sa iyong layunin. Pangatlo, huwag kang manghina sa proseso. Madalas, ang ating pananaw sa tagumpay ay mabilis, agad, walang paghihintay. Ngunit ang Diyos ay may tamang oras at tamang hakbang. Sa proseso, hinihit ng Diyos ang iyong pananampalataya, ang iyong katapatan at ang iyong puso. Tanggapin mong baka nasa yugto ka pa ng paghahanda, ngunit hindi ka naka-standby lang. Ang banal na espiritu ay kumikilos ngayon. Tinatapos ang mga bagay sa loob mo, tinatanggal ang mga limitasyon at hinuhubog ang karakter mo para sa mas malawak na pagpapala. Huwag kang matakot sa yugto ng waiting o hindi kita agad ang resulta, sapagkat habang hinihintay mo ang bunga, ginugupit-gupit na ng Diyos ang ugat mo para lumalim.
Ikaapat, aktibong gawain ang hinihiling ng Diyos. Panalangin lamang ay maganda, ngunit ang katuparan ay nakasalalay sa iyong hakbang kasunod ng panalangin. Ilalakad ka sa direksyong na pag-usapan ninyo niya sa panalangin ng umaga, ang panalangin ng tagumpay pinansyal, ang panalangin ng bagong simula. Ibigay mo ang tapang mong manalangin. Panginoon, ipakita mo sa akin ang bukas na pintuan at sabay mong itutuloy ang kilos. Maghanda ka, gawin ang yugto ng pagsisikap, paggising ng may pananampalataya, trabaho o negosyo na may integridad, pamamahala ng salapi na may pagmamahal. Ito ang kinasasabikan ng Diyos, ang iyong kapanahunan na may pananampalataya, na may tungkulin, na may pista ng tagumpay. Kalima, ang pananampalataya na kumikilos ay nagbubunga ng himala. Hindi lang basta umasa o manalangin habang natutulog. Hindi, ang Diyos ay naghihintay na ikaw ay lalakad sa kanyang pangako. May boses ang Diyos sa iyong puso. Ituon mo ang iyong mata sa akin. At isa sa mga paborito kong talata ay ang Roma 8:28. Alam natin na ang lahat ng mga bagay ay nagsasanib sa ikabubuti ng mga nagsisinta sa Diyos. Hindi ka nakalimot ng Diyos. Kahit ang sitwasyon mong tila wala ng pag-asa, may plano siya. At kung tutuusin, ang pagbangon mo ay lalong magiging mas makabuluhan dahil sa ginawa niya habang nasa ilalim ka pa. Ngayon, tanungin mo ng mariin, ano ang hakbang na gagawin mo ngayon para sundin ang prinsipyo ng Diyos sa pananalapi mo? Maaari mong ilagay sa komento, Panginoon, ituro mo ang hakbang ko ngayon. O kaya'y ilahad mo, ako'y handa na sa pagbabago, simulan ko na ngayon. Habang isubscribe mo ang ating channel at sabay tayong tutugon sa bawat panalangin, bawat salita, bawat pangako ng Diyos na gumapang sa puso. Huwag mong bitawan ang pagkakataong ito, ang pagkakataong sumunod sa prinsipyo, sumampalataya sa direksyon ng Diyos, at mamuhay ng may layunin. Sa susunod na bahagi, ilalantad natin ang proseso kung paano mo aktwal na isasabuhay ang prinsipyong ito, kung paano mo pamamahalaan ang iyong pinansya, paano mo bubuksan ang mga pintuan ng Diyos para sa iyo, paano ka magsisirbisyo ng ibigin ng regalo sa biyaya, at lahat ito ay may hatid na kapangyarihan at pagbabago. Ngunit habang hinihintay mo iyon, manatili ka sa pag-asa, manatili ka sa panalangin, at manatili ka sa direksyon ng Diyos. Ngayong araw, ating pagnilayan ang natatanging mga prinsipyo na hinahayaan ng Diyos na bumuhos sa ating buhay, mga prinsipyong nagpapalaya, nagpapalakas, at nagdadala sa atin patungo sa tunay na pagbabago at pag-angat sa ating pinansyal na buhay at relasyon sa Kanya. Hindi ito simpleng usapan lang, ito ay panawagan sa puso mo na tanggapin ang direksyon ng Diyos, gamitin ang panalangin ng umaga bilang simula, at isabuhay ang pangako ng Diyos na may layunin. Sa bawat salita ngayon, hayaang tumunog sa iyong espiritu ang hiling ng Diyos, na ikaw ay maging bukas sa Kanyang autoridad, bukas sa Kanyang biyaya, at bukas sa Kanyang plano. Una sa lahat, hayaan mong itanong mo sa sarili mo, ano ba talaga ang ibig sabihin ng direksyon ng Diyos para sa aking buhay? Marahil dati ay nasubukan mong gawin ito solo, nagtrabaho ka ng husto, nag-ipon ka, sumubok ka ng maraming paraan para makamit ang tagumpay pinansyal. Ngunit ngayon, hinihikayat ka ng Diyos na huwag lang basta gawin, kundi sundin ang Kanyang tinig. Ang sabi sa Kawikaan 3:5-6, magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso at huwag kang manalig sa iyong sariling kaalaman. Sa lahat ng iyong mga lakad ay kilalanin mo siya at itutuwid niya ang iyong mga landas. Kapag sinunod mo ang direksyon niya, hindi ka nag-iisa sa iyong panalangin para sa tagumpay pinansyal. Kasama mo ang Diyos na nagbibigay labas ng biyaya. Pangalawa, mahalagang panghawakan ang prinsipyo ng kasapatan at pagpapanauli sa tamang dahilan.
Hindi lang ito tungkol sa maging mayaman, kundi maging may katuturan. Ang Diyos ay hindi lamang nagpapala para sa sarili mong kapakanan, kundi para maging tagapagbendisyon ka rin sa iba. Kapag inilagay mo sa tamang puso ang biyaya, ginamit ito sa pamilya, sa serbisyo, sa pamamahagi, makikita mo ang tampok ng tunay na pagpapala. Katulad ng sinabi sa Filipos 4:19, "At pupunan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kanyang mga kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus." Sa araw na ito, patutuo mo na hindi lang basta pagpapala, kundi kasanayan ng pagbibigay. Yakapin mo, "Panginoon, gamitin mo ako para sa iyong layunin." Pangatlo, huwag kang manghina sa proseso. Madalas, ang ating pananaw sa tagumpay ay mabilis, agad, walang paghihintay. Ngunit ang Diyos ay may tamang oras at tamang hakbang. Sa proseso, hinihit ng Diyos ang iyong pananampalataya, ang iyong katapatan at ang iyong puso. Tanggapin mong baka nasa yugto ka pa ng paghahanda, ngunit hindi ka naka-standby lang. Ang banal na espiritu ay kumikilos ngayon. Tinatapos ang mga bagay sa loob mo, tinatanggal ang mga limitasyon at hinuhubog ang karakter mo para sa mas malawak na pagpapala. Huwag kang matakot sa yugto ng waiting o hindi kita agad ang resulta, sapagkat habang hinihintay mo ang bunga, ginugupit-gupit na ng Diyos ang ugat mo para lumalim. Ikaapat, aktibong gawain ang hinihiling ng Diyos. Panalangin lamang ay maganda, ngunit ang katuparan ay nakasalalay sa iyong hakbang kasunod ng panalangin. Ilalakad ka sa direksyong napag-usapan ninyo niya sa panalangin ng umaga, ang panalangin ng tagumpay pinansyal, ang panalangin ng bagong simula. Ibigay mo ang tapang mong manalangin. "Panginoon, ipakita mo sa akin ang bukas na pintuan at sabay mong itutuloy ang kilos. Maghanda ka, gawin ang yugto ng pagsisikap, paggising ng may pananampalataya, trabaho o negosyo na may integridad, pamamahala ng salapi na may pagmamahal." Ito ang kinasasabikan ng Diyos, ang iyong kapanahunan na may pananampalataya, na may tungkulin, na may pista ng tagumpay. Kalima, ang pananampalataya na kumikilos ay nagbubunga ng himala. Hindi lang basta umasa o manalangin habang natutulog. Hindi, ang Diyos ay naghihintay na ikaw ay lalakad sa kanyang pangako. May boses ang Diyos sa iyong puso. Ituon mo ang iyong mata sa akin. At isa sa mga paborito kong talata ay ang Roma 8:28. Alam natin na ang lahat ng mga bagay ay nagsasanib sa ikabubuti ng mga nagsisinta sa Diyos. Hindi ka nakalimot ng Diyos. Kahit ang sitwasyon mong tila wala ng pag-asa, may plano siya. At kung tutuusin, ang pagbangon mo ay lalong magiging mas makabuluhan dahil sa ginawa niya habang nasa ilalim ka pa. Ngayon, tanungin mo ng mariin, ano ang hakbang na gagawin mo ngayon para sundin ang prinsipyo ng Diyos sa pananalapi mo? Maaari mong ilagay sa komento, "Panginoon, ituro mo ang hakbang ko ngayon," o kaya'y ilahad mo, "Ako'y handa na sa pagbabago, simulan ko na ngayon." I-subscribe mo ang ating channel at sabay tayong tutugon sa bawat panalangin, bawat salita, bawat pangako ng Diyos na gumapang sa puso. Huwag mong bitawan ang pagkakataong ito, ang pagkakataong sumunod sa prinsipyo, sumampalataya sa direksyon ng Diyos, at mamuhay ng may layunin. Sa susunod na bahagi, ilalantad natin ang proseso kung paano mo aktwal na isasabuhay ang prinsipyong ito, kung paano mo pamamahalaan ang iyong pinansya, paano mo bubuksan ang mga pintuan ng Diyos para sa iyo, paano ka magsisirbisyo ng ibigin ang regalo sa biyaya, at lahat ito ay may hatid na kapangyarihan at pagbabago. Ngunit habang hinihintay mo iyon, manatili ka sa pag-asa, manatili ka sa panalangin, at manatili ka sa direksyon ng Diyos. Handa na ba ang puso mo? Malapit na. Sabayan mo akong pigilan ang pagpagod, hawakan ang pananampalataya, at sabay tayong magsindi ng bagong apoy ng tagumpay pinansyal. Kung naramdaman mong gumalaw ang Espiritu sa iyo habang naririto tayo, ikomento mo, "Amen, Panginoon, tulungan mo ako."
at ibahagi mo sa iyong mga kapatid ang video na ito para maging biyaya rin sila. Kapag dumating ka na sa punto ng pananampalataya kung saan hindi mo na kailangang makita muna bago maniwala, doon nagsisimulang gumalaw ang langit. At ngayong tapos na natin ang panalangin, narito ka pa rin at hindi ito aksidente. Ang Diyos ang nagdala sa iyo rito. Ang bawat salita, bawat paalala, bawat pangako na narinig mo ay binhi na itinanim sa puso mo. Ngayon, nasa iyo na kung ito'y bubungahin. Alam mong may tinig ang Espiritu na bumubulong sa iyo ngayon. Hindi ito boses ng duda, kundi boses ng katotohanan. Anak, handa na ang langit. Gumalaw ka na. Huwag mo nang ipagpabukas ang panibagong simula. Ang mga panalangin para sa tagumpay pinansyal, direksyon at bagong kabanata ay may tugon, at ang tugon na iyon ay ikaw din ang unang hakbang. Kung naramdaman mong may ginawang bago ang Diyos sa puso mo ngayon, ibahagi mo ito sa comments. I-type mo, ako'y tumatayo sa pangako ng Diyos. Maaari mong ilagay ang iyong prayer request o simpleng salita ng pasasalamat. Ang mga salitang mula sa puso, kahit isang linya lang, ay makapangyarihan. Huwag mo rin kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell icon para wala kang ma-miss na panibagong panalangin araw-araw. Sabay-sabay tayong lalago sa pananampalataya. I-click mo na rin ang video na lumalabas ngayon sa screen dahil alam kong iyon ang susunod na hakbang para sa iyo. Tuloy-tuloy lang, may ginagawa ang Diyos.